And so, Direct Brillante. Yes, ano pong nararamdaman nyo ngayon na pagkatapos ng opening film ng Seven, Sinag Maynila Film Festival? Well, masaya kasi hindi naman madali ang mag-mount ng festival at saka alam naman natin na this is all parang solar, no? Solar films talaga to. Not even the major network in the Philippines had something like this. So, napaka-thankful natin sa Solar, and at the same time, natutuwa ako dahil marami rin mga filmmakers, no? Lalo-lalo na ang mga pelikula nila na ipapalabas sa sinihan, lalo-lalo na ngayon na napakahirap at napakamahal din maglabas ng pelikula sa sinihan. So with that alone, we should be thankful, no? So bilang isang auteur na tumatalakay din usually ng social realism sa inyong mga pelikula, ano yung masasabi ninyong naging influence sa inyo ni Direk Lino Broca? Ay, yung mga earlier works ni Lino kasi, Direk Lino, naging part din ako, naging extra rin ako para si Joel. Okay. Extra rin ako, reporter din ako. Ganun ang tawag doon. So, ayun, siyempre, siguro, ano na talaga, kumbaga malapit din sa puso ko yung ganyang klaseng mga kwento, no? Para kahit na noon pa hanggang ngayon, kasi sabi ko nga sa katabi ko kanina, parang ang nagbago artista lang at saka yung pero yung lugar, yung sa buhay ng tao, ng Pilipino, ganun pa rin. Ganun pa rin kahirap, considering how so many years na yan, di ba? Sa palagay mo, Direk, how relevant ang palabas ng Jaguar dito sa Hello po. 7th edition ng Sinag Maynila? Well, natutuwa kami kasi unang-una dito na ipalabas itong restored version, no? Maganda siya. Parang parang yung pinanood mo noon nung ano pa siya, di ba? Nung pinalabas siya unang-una. And considering na ito yung unang-unang pelikula sa Cannes na nag-compete, so nakakatuwa. I can just imagine na ano kaya yung reaction ng mga tao noon, no? Sa Cannes. Siyempre, ibang-iba na. So, ayun. At saka buhay na buhay pa rin ang mensahe ng pelikula kasi tumatalakay ito sa isa sa mga societal issues sa lipunan, which is yung kung malaya na ba ang Pinoy, di ba? Kasi ito natalakay dito ang relasyon ng isang amo at saka ng At saka yung hierarchy, no? Yung social class, napaka ano pa rin niya yun, timely. Ganun pa rin naman niya yun. Yung mayaman na mayaman. And then yung mahirap pa rin. So, nakakalungkot kasi katulad ng sinabi ko, kasi parang wala namang pagbabago. Ganun pa rin, no? Naisip ko nga, recently, nag-research ako. Pangalawa pala tayo sa mundo. France, second only to France, no? Ang ating cinema. Wow! And third in the whole world. Oh my God, No? That's a big thing. India and Wow. France. Wow. So ibig sabihin mas matanda pa tayo sa China, Wow. sa napaka-recent lang ng Korean cinema. Pero nasan tayo? Yes. Ngayon, diba? Nasaan tayo ngayon? Hindi pa tayo nakakapagpadala ng pelikula sa Oscars in 126 years. Yes. So, Direct Brillante, no? Since we're talking about, di ba, classics na, classic din ng Jaguar, let's also talk about actress naman na classic na alam kong naka-work mo din, and also Sir Ricky Lius, one of the writers of Jaguar. So, sa tingin mo, Nora Honor, why does her legacy stand, and how was your experience working with her when she was still alive? With Ate Guy naman kasi never kaming nagkaroon ng maganda yung relationship namin from the very start, no? Kaya nga naulit pa. Nakuha niya yung style ko kasi yung style ko no script ako no script. Hindi sabihin I don't provide the script to my actors, pero meron akong script, no?
hindi ko lang, very spontaneous kasi yung akin eh. So nakuha rin niya yung ganung klaseng style. So nagano kami, kumbaga nag-click kami dun sa ganung klaseng style. You used to direct commercial. Sige, Sorry? ito na lang muna. At-try din, ipapalabas. Yes, si papalabas din dito. Eddie Garcia naman yan. Yeah. So, ayun, just showing these two classics sa festival is a huge achievement, no? Sa atin, ma-remind ang mga lalo-lalo na ang young generation ngayon that such films exist. At magaganda na, no, in the past. So, ayun. You used to do commercials before you became known na in the indie scene, and of course yeah, so ano po yung naging advantage and disadvantage ang pagiging galing niyo sa commercials? Ang sa akin kasi ang pinaka picture kayo? Sige. Ang pinaka greatest siguro, parang biggest advantage ay yung discipline. No? Nadala ko yung discipline sa advertising, sa paggawa ng pelikula, kaya medyo gamay ko, no? Paano humawak ng tao, kasi iba kasi sa advertising, no? Iba yung proseso na hindi normally ginagawa sa pelikula. Sa pelikula kasi medyo, alam mo yun. May time may time At pa. saka hindi sila ganun ka-detalye pagdating sa mga bagay-bagay sa pre-production ang tinatawag nila. No? Yun ang malaki advantage sa advertising kasi per frame ang aming pinag-uusapan doon. Pero do you think there will come a time na the Philippines will adopt that kind? Kasi iba sa ibang bansa ganun the pre-production is mabusisi May pagdating sa budget films. sila. Kasi dito pababa ang budget. Unbelievable na ngayon eh. Mas mababa pa dun sa budget ni Mother Lily dun sa pito-pito nung... Parang may 5-5 na ngayon, di ba? Dalawa na lang. Tatlo na lang. How can you make a film in 3 days? Pero at the same time, mahal na kasi. Wala na kasing nanonood. So, ayun. So, challenge yan. Marami ang mga creators ngayon. Marami ang mga filmmakers, pero walang nanonood. Yan ang challenge. So, kailangan mo talagang galingan para panoorin ang mga Direct, maiba naman ako. Kasi sa latest... Last, ha? last na. Maiba naman May ako. lakad Kasi pa si Direk. itong kasing mga latest na post mo, medyo political. Dati kasi parang hindi ka gano'n. Nakakagalit kasi. Oo. Nakakagalit. Lately, parang ang dami kong experience. Kasi may mga personal experience ako. Marami akong mga personal experience with the politicians. Marami akong personal experience. Ito nga, lately, di ba? Pag lumalabas ka sa bansa, sabi ko nga 1,650 ang binabayaran mo, bawat tao. Travel tax yun. Yeah. Ilang milyon ang mga di ba? Just that alone. Dati hindi ko pinapansin yun And then I realized, teka, oo nga no. Para kasi na-normalize sa atin yung yung corruption, normalize na. So ngayon parang... You don't question Oo, Yeah. ngayon kasi parang hindi na yun Nakikita mo yung mga taong maraming naghihirap. Napaka-unfair. Napaka-unfair. So dapat huwag tayong titigil na magalit hanggang sa magkaroon tayo ng resulta. Kasi kung walang resulta yan, wala naman sa isang galit natin. Sa palagay mo, kailangan may mga follow-up pa itong mga... Dapat makulong lahat. may mga follow-up pa Kaya itong mga... gusto kong death penalty yung iba to. March na ito. Gusto ko makakuha yung death penalty. Napasa. Kapasa. Diba? Kasi dapat may mamatay talaga. Tama naman. Okay. Imagine 1 Sige,